Hallelujah, hallelujah. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig na lang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa marahil sa katangian nating mga Pilipino, tayo daw pong mga Pilipino ay nagbibigay halaga sa ating pamilya. Kaya nga kahapon, 3:00 ng hapon, nagsuspindi ng mga opisina ang pamahalaan dahil sa Family Day. No? Kapag sa eskwelahan, meron ding tinatawag na Family Day. Isang araw nilalaan para sa pamilya. Binibigyan natin ng halaga ang ating pamilya. Kaya nga, ganun na lamang din ang pagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya. Tandaan natin ang ika-4 na utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Igalang mo ang iyong magulang. Ibig sabihin, kahit sa pananampalataya natin bilang mga Katoliko, pinapaalahanan din tayong bigyang halaga ang pamilya. Ngunit sa ating ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito, alam natin na si Jesus sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar, nasisimulan na ng mga taong makilala siya. Bakit? Dahil siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Siya ay nagpapalayas ng masamang espiritu. Unti-unti na siyang sumisikat. At kapag siya ay unti-unti nang sumisikat, marami ng tao ang gustong sumunod sa kanya. Pinagkakaguluhan na siya. Kaya sa isang pagtitipon doon sa ating ebanghelyo, may nagsabi kay Jesus, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Sa mga ebanghelyo, may kasunod pang katanungan si Jesus. Sino ba ang aking ina? Sino ba ang aking kapatid? Pero sa ating ebanghelyong binasa mula kay San Lucas, dumiretso kagad ang Panginoong Jesus. At anong sagot ni Jesus? Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Tila magtatanong tayo, bakit parang itinatwa
ni Jesus ang kanyang ina? Bakit bigla na lang hindi niya nakilala ang kanyang ina? Mga kapatid, merong ibinibigay na mensahe sa atin ng Diyos sa araw na ito. Hindi dahil hindi niya kinikilala si Maria bilang kanyang ina, hindi niya kinikilala yung kanyang mga apostoles bilang kanyang mga kapatid, bagkus ang mensahe sa atin ni Jesus, kung sino man ang tumutupad sa kanyang salita at sa salita ng Diyos ay ituturing niyang kanyang ina at kapatid. Ibig sabihin, pinapalawak ni Jesus ang kanyang pamilya. Ang bawat isa sa atin, itinuturing niyang pamilya. Ngunit, ituturing lang lamang tayong pamilya ni Jesus kung marunong tayong tumupad sa kanyang salita. Mga kapatid, naniniwala naman ako na sa bawat pamilya natin, gusto natin makapasok si Jesus. Gusto natin sumaatin si Jesus sa ating mga tahanan. Pero magandang tingnan, tunay nga bang sumasa atin si Jesus kung sa loob ng tahanan natin walang kapayapaan? Tunay bang sumasa pamilya natin si Jesus kung sa pamilya natin walang pag-ibig? Tunay nga bang sumasa atin si Jesus kung sa pamilya natin hindi naman tayo namumuhay ng tama at tapat? Gustong-gusto natin, lagi natin sinasabi, Panginoon, sumaamin ka nawa sa aming pamilya. Pero tunay na sumasa atin si Jesus kung tunay nating isinasabuhay ang kanyang salita, ang kanyang turo sa ating buhay. Mga kapatid, kung binibigyan natin halaga ang pamilya natin, bigyan din natin ng tunay na halaga ang salita ng Diyos. At sa pagbibigay natin ng tunay na halaga sa salita ng Diyos, hindi lamang sapat na magbasa, hindi lamang sapat na makinig, hindi lamang sapat na mag-aral, bagkus ang mahalaga ay ang pagsasabuhay. Dahil sa ating pagsasabuhay sa salita ng Diyos, tunay nating masasabing kapatid natin si Jesus. Sa pagsasabuhay natin sa salita ng Diyos, tunay nating masasabing kapamilya tayo ni Jesus. Kapamilya tayo, kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa mabigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Paano? Sa pagsasabuhay nito. Dahil sa pagsasabuhay nito, tunay tayong makikiisa bilang kapamilya ni Jesus. Amen.